Huwag sabihin ito sa doktor kung ikaw ay senior citizen. Alam mo ba, maraming seniors na lampas 70 ang may maling nakasanayan sa tuwing pumupunta sila sa doktor. At ang masakit na katotohanan, ito mismo ang nagiging dahilan kung bakit hindi sila nabibigyan ng tamang lunas. Parang simpleng usapan lang, pero tandaan, ang doktor ay umaasa sa mga salitang binibitawan mo. Kung mali ang nasabi mo, mali rin ang pwedeng maging desisyon nila para sa iyo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 mapanganib na pananalita na dapat iwasan ng seniors kapag kausap ang kanilang doktor. Hindi ito para takutin ka, kundi para bigyan ka ng lakas ng loob na magsalita ng tama at tapat. Stay with me hanggang dulo, dahil ang mga insights na ito ay hindi lang basta impormasyon. Ito ay pwedeng magligtas ng buhay. Ready ka na ba? Tara, simulan natin. Una, okay lang ako kahit hindi naman. Mga ka-wisdom, sino dito ang guilty? Tanungin ka ng doktor kung may nararamdaman ka, tapos ang sagot mo agad, okay lang ako. Bakit nga ba? Minsan, dahil ayaw nating magreklamo. Minsan, dahil iniisip natin na baka masabihan tayong maarte. O baka naman, sanay ka na sa sakit at inisip mong normal lang. Pero isipin mo ito, kung hindi mo sasabihin ang totoo, paano malalaman ng doktor ang tunay mong kondisyon? Hindi sila manghuhula. Ang basehan nila sa tamang diagnosis, ang mismong mga salitang galing sa iyo. Si Elang, 76, laging sinasabi na ayos lang siya. Pero sa likod ng ngiti niya, nakakaranas na pala siya ng paghahilo at hirap sa paghinga. Alam mo kung ano ang masakit? Nang aminin na niya, lumala na pala ang kondisyon at mas mahirap na ang gamutan. Ugly truth, ang pagsasabi ng okay lang ako kahit hindi totoo ay parang sinasabi mo rin sa doktor na huwag ka nang tulungan. Kaya tandaan, ang pagiging tapat ay hindi reklamo. Ito ang pinakamahalagang regalo mo sa sarili mong kalusugan. Tanong ko sa iyo, ilang beses mo nang sinabi na okay lang ako kahit hindi naman? Time na para baguhin yan. Pangalawa, matanda na kasi ako. Ito pa ang madalas. Lahat ng nararamdaman, sinisisi agad sa edad. Tumakit ang tuhod? Matanda na kasi. Hirap matulog? Tanda na kasi ako. Medyo malilimutin? Natural. Tumatanda na. Pero teka lang, totoo bang lahat ng yan ay dahil lang sa edad? Hindi. May mga sintomas na normal sa pagtanda. Oo. Pero maraming kondisyon ang pwedeng maagapan kung hindi mo agad isisisi sa edad. Halimbawa, si Francisco, 72. Lagi siyang may pananakit ng dibdib. Sabi niya, dahil lang daw sa katandaan. Pero isang araw, sobrang sakit na at hindi na niya kinaya. Ang resulta, heart disease pala na matagal nang pwedeng maagapan kung sinabi lang niya sa doktor. Ugly truth, kapag sinisi mo lahat sa edad, mas mabilis kang tumanda at mas mabilis ding lumala ang kondisyon mo. Hindi excuse ang edad para isuko ang kalusugan mo. Tanong ko, ikaw ba, may nararamdaman ka na isinisisi mo lang sa pagtanda? Kung meron, baka panahon na para ipacheck mo. Pangatlo, ayoko na kayong abalahin. Dok, pasensya na, ayoko na kayong abalahin. Magalang? Oo. Mabait? Oo. Pero delikado rin. Bakit? Kasi kapag sinabi mo ito, para bang sinasabi mo na maliit lang ang problema mo. At dahil doon, baka isipin ng doktor na hindi dapat seryosohin ang concern mo. Naalala ko si Gregor, 69. May mga leg cramps siya gabi-gabi at hindi rin siya makatulog ng maayos. Pero tuwing check-up, sinasabi niya lang, ayoko na kayong istorbuhin.
Ang ending, napunta siya sa ospital dahil sa blood clot na sana ay naagapan kung maaga niyang sinabi. Ugly truth, ang health mo ay hindi istorbo. Ang trabaho ng doktor ay pakinggan ka at tulungan ka. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mong karapatan. Kung kaya mong maghintay ng 2 oras sa pila, siguradong karapatan mo ring gamitin ang 5 minuto sa harap ng doktor para sabihin ang lahat ng nararamdaman mo. Pang-4, kayo na po bahala, Doc. Mga ka-wisdom, may ilan sa atin na sobrang tiwala sa doktor, kaya ang sinasabi lang, kayo na po bahala. Oo, respeto yan. Pero isipin mo, sino ba ang magdadala ng epekto ng gamot o treatment? Ikaw. Sino ang mabubuhay sa side effects? Ikaw. Kaya dapat may boses ka sa bawat desisyon. Gaya ni Linda, 81. Sinabi lang niya, Doc, kayo na bahala. Pinreskribahan siya ng gamot, pero hindi siya nakapagsabi na mahina na ang tiyan niya. Ang ending, malubhang side effects. Nahilo siya ng hina, halos hindi makagalaw. Kung nagsalita lang siya, baka mas maayos ang naging plano. Ugly truth, ang doktor ay gabay, hindi diktador. Ngayon, isipin mo ito. Kapag pumupunta ka sa palengke, hindi ba tinatanong mo kung anong klase ng isda ang pipiliin mo? Kapag bumibili ka ng damit, hindi ba ikaw ang pumipili ng kulay at sukat? Bakit pagdating sa katawan mo, bigla ka na lang tatahimik at sasabihin, bahala na sila? Mga ka-wisdom, tandaan, ang doktor may kaalaman, pero ikaw may karapatan. Pang-5, wala yan, kalimutan na. At eto na ang pinakamapanganib na linya, wala yan, kalimutan na. Madalas itong sabihin kapag nahihiya o natatakot tayo. Baka maliit na bagay lang. Baka pagtawanan lang ako. Pero tandaan, ang maliliit na sintomas, sila madalas ang clue para ma-detect ang mas malaking problema. Si Lando, 75, napansin na dumudugo ang gilagid niya. Pero dahil nahihiya siya, sinabi lang niyang, wala yan, kalimutan na. Pagbalik niya sa doktor, advanced gum disease na pala at naapektuhan pati puso at overall health niya. Ugly truth, kapag sinabi mong kalimutan na, baka ang kalusugan mo ang siyang makalimutan. Kaya tandaan, walang maliit na concern pagdating sa katawan mo. Lahat ay mahalaga. Mga ka-wisdom, ito ang 5 pananalita na dapat mong iwasan kapag kausap ang doktor. Una, okay lang ako kahit hindi naman. Pangalawa, matanda na kasi ako. Pangatlo, ayoko na kayong abalahin. Pang-4, kayo na po bahala, Doc. At pang-5, wala yan, kalimutan na. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Alin dito ang madalas mong nasasabi? At handa ka na bang baguhin ito para sa mas mahabang buhay? Tandaan, ang bawat salita mo ay may bigat. Ang doktor ay hindi lang nagbabase sa test results, kundi sa mga kwento at salitang lumalabas sa bibig mo. Kapag natutunan mong magsalita ng tapat, nagiging mas malakas ka, mas independent, at mas in control ng kalusugan mo. Hindi ka pabigat, hindi ka istorbo, at higit sa lahat, hindi ka mahina dahil humihingi ka ng tulong. Sa katunayan, iyon ang tunay na lakas. Kaya kung may natutunan ka sa video na ito, i-comment mo ang number kung alin dito ang madalas mong sabihin. Baka makatulong pa sa iba na nanonood. At huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang video na ito para mas marami pang seniors at pamilya ang matuto. Maraming salamat mga ka-wisdom. Tandaan, ang kalusugan mo ay hindi biro. Ingatan ang sarili,
At palaging piliin ang tamang salita sa tamang tao. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.